Hello guys, nandito na naman ako at syempre good morning muna dyan at good evening dito. Eto guys, pag-usapan natin ang lalo pa itong nagpapraning kay Bato sapagkat ayan. Guys, naglabas ang ICC ng redacted documents patungkol dito sa confirmation of charges nitong si Fentaboy sa darating na Feb 23. Di ba nga dinismiss tawag dito? Dinismiss or rejected yung apela na naman nila Kaufman na ipa-disqualify naman itong ating yung mga abogado ng prosecution. Pero eto guys, ang nilalaman nitong kasama sa mga nilalaman nitong dokumentong ito ang maliwanag na kasama sa nakasaad rito, nakasama sa anong tawag dito, may kaso sa kanila itong si Bongo, itong si Buanggo at si Bato. So talaga si Bato ay hindi na makakasipot. Hindi na tama talaga, nagtatago talaga dahil totoo nga yung ating mga nakuhang info na talagang may warrant na si Bato. Natural, hindi naman yan sasabihin ng DILG. Hindi yan ipapalabas na may warrant na. Kasi pag sinabi nilang may warrant na, di lalo yung nagtago. Yung hindi pa nga kino-confirm na may warrant, nagtatago na di lalo pa yung i-confirm, di ba? So noon pa man ay may warrant na at talagang natunugan na ni Bato, natunugan niya na talaga niya. Pero ito, ang posibleng malabasan din ng warrant si Bato, si Buanggo. So maliwanag 'yon. Ngayon Buanggo, ano ang dapat mong gawin? Talikuran mo na si Inday Sayan. At least magbe-benefit naman si Buanggo rito. Bakit? Kasi 'di ba ayaw siyang padalawin doon at hindi pa siya nakakadalaw. Ngayon, makakadalaw na siya. At hindi lang basta makakadalaw soon talagang makakasama pa nila. Di ba yun naman ang gusto nilang mangyari? Kaya lang ito si Bato, ito si Senator Esprikitik, sinungaling ito. Buladas lang ito, no? Budol. Sabi niya, sasamahan niya si Fentaboy, gusto niya makasama ngayon, ayaw niyan lumabas. O di ba? So ngayon guys, maliwanag na ang ating agam-agam. Hindi lang po sila, kasama rin po sila Oscar Albayalde, sino pa mga kasama rito? Ito si Giran, si Albayalde, Kaskolan, di ba? So, madami-dami na rin ito. Pero ito guys, ito pa ang malupit Bukod sa si Garma, syempre, naging star witness na rin ng ICC, umabot na sa 500 ang magwi-witness, ang gustong mag-witness Nasa 500 na guys Simula nang i-open ng ICC ang karagdagang mga gusto pang mag-testify, ayan na, umaabot na ng 500. Bagamat sasalain pa ito pero yung nagbigay ng intent talaga, umaabot na nga ng 500 at itong mga ito, yung mga nakaranas rin mismo ng EJK, mga biktima. Ay naku, puro din. Nakakatuwa naman ang mga balita ngayon, no? Isipin mo palpak na impeachment. Palpak na rally. Palpak na pagpapatanggal kay Tito Sen. Tapos mababawasan pa. Lalo nang nawala ng pag-asa. Isipin mo, wala na nga si Bato. Paano sila na makukumpleto ang 13 para mapatalsik si Tito Sen? Malabo pa sa sabaw ng pusit. Si Bongo, mawawala pa. Ewan ko lang eto kung ano mangyayari sa impeachment kung kinakailangan ba boto 16 pa rin. Pero guys ito muna. Pagdating sa impeachment dapat ito i-discuss ko na lang discuss ko na lang ito sa ibang content kung ano yung aking pananaw patungkol dito sa sinasabi ng ng ating constitution na 2/3 Kasi yun, di naman ang sinabi ng Constitution sa
fast method, eh, 'di ba, yung second mode, 'di ba, ng impeachment. Eh, kaso binago ng Supreme Court. Ni-revise nila, eh, ang ibig ko sabihin kung na-revise nila yon, hindi kaya nila puwede ring i-revise itong two-third na nga naman nasa Senate na kasi ang nakalagay do'n, eh, kailangan two-third ng mga miyembro. Ibig sabihin, absent man o hindi, kasi 'pag absent hindi makakaboto, pero regardless, kailangan 16 pa rin. Eh, ibig ko sabihin, eh, ba't hindi na lang kunin sa average? Total, eh, ang Supreme Court, pinakailaman nga nila yun sa Congress, eh. Eh, di baka gusto nilang mag-moto proprio at pakialaman nila at ano nila, i-revise nila ito, no? Na ang gawin na lang nila, eh, dapat two-third, pero based on average. Ibig sabihin, kung sino lang yung present na nandun, kung sino lang yung sa araw ng botohan, eh, nandun, dun kinukuha ang two-thirds. Hindi yung kahit absent, kailangan, 16 pa rin, di ba? Para fair, di ba? Kasi pinakalma naman nila yung sa Congress, eh. Di mag-motor proprio sila, pakalman nila ito sa Senado at i-interpret nila ito, bagamat maayos nang nakasulat sa konstitusyon, maliwanag, eh bigyan nila ng interpretasyon. Katulad kung paano nila ginawa ng interpretasyon itong two-third naman, itong one-third pala, hindi two-third, one-third sa Congress. Sorry, correction, one-third lang po ng yung second mode ng magsa-sign, magsi-signature para automatic magiging articles of impeachment na 'yon. Hindi na dadaan sa plenaryo. One-third, one-third. So, pinakailaman 'yon ng Supreme Court at ngayon, kahit pa mag-one-third yan, dadaan sa plenaryo yan. Di ba? So, ngayon, bakit hindi na lang gawin ng Supreme Court kayo sa sa Senado, no? Yun naman, sa atin lang opinyon. At magandang pag-usapan natin yan kasi kung nagawa nila sa Kongreso, pwede nilang gawin sa Senado, di ba ga? Pero, basta ang sigurado, si Bato, lalo pang kinabahan. Dati pag-gala-gala pa siya sa nakamotor, ngayon hindi na makakagala yun. Inilabas na ng ICC. What the heck ang ICC, oh? So, malamang-lamang, talagang may warrant na to si Bato. At talagang magaling, medyo may sapalos lang ito. At magaling magtago. Ang problema niyan, si Bongo. Pero mukhang wala pa namang warrant si Bongo. Wala pa naman. Pero, baka nga wala pa rin naman, di ba? Kasi, ang tingin ko, pati pala si Danao, oh. Brad ko si Danao, kaya lang, sorry Brad, Brad ko yan sa fraternity, tawagaman niya si Danao, si General Danao, kaya lang, kasali siya rito, Sorry Brad. Ibig ko lang sabihin, baka naman wala pa nga rin, kasi kung tutuusin, dapat sabay-sabay ito malalabasan ng warrant, no? Kung may warrant na. Pero hindi natin alam, baka naman nauna, dahil special si Bato, di ba? Saka may special request siya, gusto niyang makasama si Fentaboy ng agad-agad. Fourth win. Yung fourth win ni Bato ni Sprikitik, ayun! Nagtago na lang. What the heck? O sige na, yun lang. Sa mga bobong didilis dyan at may sayad, ang tatay nyo ay karton. Manatili kayong mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!